Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Oh, light episode lang tayo ngayon. Okay. Sa totoo lang, matagal ko na rin talaga pag-usapan to. I guess ngayon lang ako nakahanap ng pwedeng makausap about this. I've always been curious kung ano ba talaga ang pagkakaiba ng pagiging pet owner sa Canada at sa Pilipinas. Meron akong trivia sa inyo, okay? Ako, nung nasa Pilipinas ako, namulat na ako na meron kaming alagang aso. Actually, multiple pets at a time. Kumbaga, I guess pinanganak ako, yung mga kuya ko, ganyan, meron na silang mga inaalagaan kahit maliliit pa sila, mahilig din yung mami ko. And at one point, would you believe it, kami ng mga kuya ko, nag-alaga kami ng 17 dogs. Grabe, no? I would not advise it. Sobrang mahirap din siya. But anyway, dito sa Canada, wala. I feel like hindi ko mabibigyan ng sapat na atensyon ng magiging alaga ko sakaling kumuha ako dito. But anyway, yan ang pag-uusapan natin, no? Kamusta ba? Mahirap ba maging pet owner dito sa Canada? Ayan, kasama natin si Katrina Cruz. Ayan, ang ating kaibigan from Regina, Saskatchewan, who is a proud owner of two dogs. Two dogs, tama, no? At pakita nga natin ang... Oo. Hello, Katrina, and Hello, welcome. hello. Ayan. Good afternoon. Siyempre, good afternoon na sa amin Oo, sa dito rin Pilipinas. naman. Good Oo. morning. Okay, pakita natin ang iyong mga ano 'no, fur babies. Ayan, ito si, Osler. Siyempre, Osler. Oh, ayan, obviously 'no, 3 years old siya dito sa picture na 'to, mukhang Mm. nag-celebrate ng kanyang birthday. At ang Oo. kanyang, kasama sa bahay na si, what's the name? Baka magkamali ako. Scooter. Ayan, si Scooter. Okay. O Katrina, were you also a pet owner back in the Philippines? Oo, meron din Oh, kaming, dogs. Actually, lumaki ako ng may alaga din kaming aso. oo. Pero back then, hindi sila pumapasok ng bahay. Madalas 'yan makita sa Pilipinas ano, 'di ba, yung mga aso Oo. natin do'n marami, ginagawang bantay, alam niyo na, Oo, gano'n more on use. parang more on guard dog sila. Oo, So, yeah, it's either okey, nakakulong or nakatali. oo. Ngayon, when you went to Canada, ba't mo Mm. naisipan kumuha ng mga aso? And of course guys, dito sa Canada hindi uso yung mga ginagawang bantay yung mga aso sa bahay ano, hindi gano'n dito. Ba't mo Mm. naisipan kumuha ng mga 'yan, ang dalawa dito? Okey. So, actually wala talaga kaming planong kumuha kasi nga alam namin na yung responsibility ng Mm. pagkakaroon ng pet dito sa Canada is sobrang matrabaho, unang-una, tapos siyempre strict din. Hindi puwede lang yung mag-alaga ka without knowing yung mga regulations, 'di ba? Oo. So, nag-start siya, yung daughter ko nung nakuha ko siya, nung dumating siya dito, siyempre dahil medyo ibang-ibang Canada sa Pilipinas, marami siyang kalaro dun. Dito, sa school lang. So, pag-uwi sa Oo. bahay, medyo bored siya. So, parang siya yung nag-a-ask sa'min na puwede bang kumuha ng aso, ganyan-ganyan. Okey. So, nung una sabi namin, "Oh, until you siguro mag-18 ka or nagwo-work ka na, puwede na." Kasi nga yung responsibility. Ang Eh, tagal, grabe, nag okey, oh. oo, eh, nagwo-work kami pareho, 'di ba? Oo, So, parang okey, walang time talaga. So, itong husband ko, nag-start siya kasi yung isa niyang employee parang namomroblema kasi parang may alaga siyang aso, ngayon lagi siyang wala sa bahay because of work. Nirereklamo na siya nung kasama niya sa inuupahan niya kasi ah, maingay, oo, maingay tapos continuous yung ingay tapos napapansin nila na wala ngang kasama yung aso. So, ay ang sinabi kawawa sa naman. kanya kung hindi mo parang kung hindi ka makakahanap ng makakasama niyan, eh, ire-report ka namin sa ano, sa Regina ano, sa yung Humane Society, gano'n. Oh, So, wow. namomroblema siya, hindi maka-focus sa work. So, Mm. dahil iniisip-isip niya na pamahal sa kanya yung aso, so nag-offer yung husband ko na, "O sige ano, until makahanap ka talaga ng mag-a-adopt dito, kunin muna namin, alagaan namin."
Foster, So parang dun na gano'n, oo. oo, dun na nag-start yung foster. So ako nung una, siyempre medyo ano ako, nag-aalangan talaga ako kasi nga hindi naman kasi kami lumaki din na ang aso is talagang kasama namin sa bahay, Oo, 'di ba? oo. Tapos nagwo-work kami, pero nung dumating dito yung aso, siyempre na parang na-inlove, parang bang love at first sight. Sino dun pala, by the way, sino sa kanilang Si dalawa? Scooter. Si Si Scooter Scooter, una eto naming muna. oo, siya. So, when we got him, 2 years old na siya. Okey, So, okey. in-explain sa'min, Oo. na-train na, gano'n, yeah. What was the agreement then? Okay, you parang foster care mo si Scooter, babayaran ka ba niya? Siya magpo-provide at that time nung pagkain? Ano ang agreement ninyo? Walang agreement, basta ang sinabi lang kami na munang bahala, parang kami ang maggagastos ng food, wala kang, poproblemahin, ang aasikasuhin mo lang is humanap ka ng mag-a-adopt sa kanya Oh, or malilipatan na ikaw lang mag-isa sa bahay, wala kang ka-share gano'n sa apartment. mm, So, wala ding time frame na sinabi na mm. kung Okey. basta makahanap ka, ganyan. Okey, obviously parang ano 'no, ang naging ending hindi niya na kinuha or talagang hiningi niyo na lang si Scooter, ano ba nangyari? Actually, parang yun nga, so parang na-inlove kami pareho kay Scooter. So Oo, parang, lagi na kinukuwento ng asawa ko dun sa may-ari, ganyan-ganyan. Tapos nung unang araw pa nga lang actually binilhan na siya agad ng husband ko ng mga blankets, ng mga oo. toy. So parang kumbaga parang naisip din nung ano niya, nung dati niyang mom is, parang okey na Kayo na na sa lang. kanila maging oo. Saka meron Ay, kaming ano na, puwede mo naman dalaw-dalawin, kunin mo pa oo. rin at your free time. So parang kilala niya na rin kasi yung asawa ko na okey, na mabait. So kumpante siya na parang, "Sige sa inyo ko ibibigay si scooter." I see. Okey, 'pag So dun ganyan ba nagsimula. oo, 'pag ganyan, please enlighten me, hindi ko rin talaga alam, may registration Mm. ba dapat sa pet? So for example, yun dati siyang owner, eto bang si Scooter naka-register ng owner niya yung si ex-office mate, and then nung napunta sa inyo may papeles pa kayo kinailangan bang asikasuhin? Actually, hindi siya naka-register, si scooter Oh, nung nakuha namin siya. So oh, wala siya naka-license, hindi siya naka-register sa city. So kumbaga, walang papers na nangyari, walang gano'n. okey. Hindi yung talagang legal na adoption na nangyari, Mhm, walang mhm. gano'n. Yeah, pero ano bang ano, regulations na kailangan required nga ba na i-register sila? What happens if hindi, okey lang din bang gano'n? Naku, 'pag hindi sila na-register tapos, marami siyang fines. So Oo, kumbaga, kunyari, nawala sila, gano'n. Tapos, siyempre kasi dito 'pag may mga nakikita nasa kalsada ng mga aso, nire-report agad 'yun. Una, ipo-post muna nila sa group kung merong asong ganitong nawawala, tapos kung walang nag-claim dun sa nakakuha, dadalhin agad sa Regina Humane Society. So 'yun yung, oo. isa dito sa mga registered na parang shelter ng I mga see, aso. So 'pag hindi siya naka-register, sobrang dami mong babayaran para ma-claim sila. I see. So kayo na nag-register for Scooter? Oo, kami na I see. nag-register, I yeah, see, okey. Well, in a way, win-win na rin ano? Siguro sign na yun nung napunta sa inyo si Scooter, baka ito na oo, yung para sa anak ninyo, yung hinihingi niyang actually, aso. Oo, tapos nakatipid pa kayo. Did you ever, oo. reach the point na nag-research ka about how much it would have cost you if bumili ka ng aso or nag-adopt? May fees din ba for adoption, alam mo ba yun? Meron din siyang mga fees na for adoption, Mhm, pero siyempre limited lang yung mga breeds na puwede mong i-adopt, 'di ba? mhm. Pero if you want a certain breed talaga, gagastos ka talaga, and then I have a friend na gumastos siya ng like $1,000 para lang mabili yung breed na yun. Oo, Pero 'pag actually oo. adoption, lesser fees ang babayaran mo. Oo, siguro a few Mm, $100 'no, for the right, adoption fee.
Pero dadaan ka pa correct. yata sa proseso nun siyempre kikilalanin ka pa Oo, nung parang agency or totoo. Mm. tapos sa pagbili, tama, alam mo meron din akong kakilala, I think siya naman 1,500. Hinintay niya Mhm. pa yung aso, yung parang galing pang ibang probinsya or mga gano'n. Okey. Oo. Yeah, So, oo. it is expensive ano. Tsaka yung lahi 'Di ng ba? aso, kasi sa'tin sa Pilipinas sabihin mo ng 1,000 parang 40,000 plus. You get Mm. the, um, ano ba, talagang may breed 'no, na gano'n yung, Yeah. ah, cost. Pero dito in Mm. Canada parang gano'n din ang cost if you get let's say the Shih Tzus, na sa Yeah, Pilipinas relatively cheap, 'di ba? Mga yeah. 7,000-10,000 ganyan meron na. Dito hindi gano'n ang, Mm. presyo. Oo. Tsaka I But think mas anyway, mahal oh, 'pag babae yung ano, kumpara mo sa male. yeah, okey, okey. O sige Mm. kamusta naman? O ta's paano nangyari pala itong pangalawa, si Osler, kailan 'to dumating? So kasi we got, scooter April of Mhm. 2021 and then, nakuha namin si Osler ng November ng same year. Oh, So but why did you decide to get a second oo, one? in a span of like I think less than 6 months nag-decide Uh-huh, kami to get, another one. Ano yun, bale nasa church kami, tapos parang may nag-message na friend nung asawa ko na merong accident, litter yung aso niya. So mga like 4 na babies. So oh, hindi na nila kayang siyempre magagastos, hindi na nila kaya yung to get the other 4 kasi dalawa na nga meron na sila yung dalawa. okey. So parang in-offer sa kanya kasi nga alam na meron kaming aso tapos, so 4 siya na in-offer tapos nung Grabe. una ano mamili ka lang kung ano isa or ano. Yung husband ko nag-decide na gusto niya kunin 4, 4 lahat, 4 Grabe, oh, lahat. Oo, sabi ko, "Tara seryoso ka ba diyan?" Ganyan. Sabi niya, "Oo, sige 'pag hindi bahala na." Parang kasi kawawa naman mapaghihiwa-hiwalay, ah, magkakapatid. Pero nahuli kami ng dating, so ang natira yun talagang si Osler, siya na lang yung natira nung pagdating ah, namin. So may ayos. kumuha na 3 dun sa 3 pa na ano kapatid niya. Oo, grabe naman si daddy 'no? Oo nga, 4, so eh. magiging 5. Guys, it's not cheap to own True. and take care of pets here, Sige nga, puwede ka Mm. bang mag-share ng kumbaga kung, ng gastos na napupunta diyan Oo. sa inyong dalawang aso? Actually alam mo ngayon ko lang in-account yung gastos. Kasi nga parang alam ko na kasing mahal, eh. Oo. Ta's ngayon ko lang din kasi nare-realize na ang mahal talaga kasi magre-range siya from 900 to 4,000 in a year. Per Depende year? pa kung saan oo, depende Bakit? pa kung saang ano ka province. Siyempre the higher the cost of living, the higher din yung ano mo 'di ba, yung expenses mo sa kanila. So Mhm, since nasa Saskatchewan kami, hindi masyadong mahal, alright? So dun sa expenses na yun is yung siyempre yung first year yung vaccination, mm, tapos yung pagsa-spay or pag-neutered sa kanila. So mhm. both of them ano na sila, so wala na Oo. silang oo, so Hindi na sila das makakapag-ano, makakabuntis. Ayan, oo. makakabuntis, oo tama. So nung namin nung pinano namin si Osler kasi si Scooter nakuha na namin siya na neutered na siya, Hmm, which is okey. okey. Pero nung kay Osler, so gumastos kami sa kanya ng like 800. Just to get it spayed 'no, and it's not ano Oo. siya, talagang walang subsidy yan or something from government, may gano'n ba? Wala talaga, Oo, hindi unlike sa 'di ba tayo dito yung health natin like lahat oo. libre sa'tin. Kahit ang mga bata 'di ba? Pero sila talaga wala at all, wala Okey. talaga. Tapos ano So pa included? Ang laki 900 to 4,000, per year? oo. So, Food gano'n, siyempre ano ba? kasama na dun Oo, yung food nila siyempre dahil sa ayaw mo silang magkasakit, kailangan yung talagang proper na diet nila.
Mm. So, tapos yung vaccination, yung like anti-rabies, and then siyempre yung mga, sa parasite, yung mga gano'n na ano, na mga vaccines din. And then siyempre nandun din yung kung gusto mo sila i-training, kasi Oo. dito siyempre ang pagkakaroon din ng pet or ng dog is kailangan makontrol mo sila, eh. Oo. Part yun ng responsibility mo na kailangan makokontrol mo sila especially 'pag nasa public ka, Oo. na Did you do susunod sila that? sa'yo. Pina-training mo? Actually hindi ko sila pina-training, Oo. pero yun nga mostly talaga yung talagang mga iba talagang pinapa-training nila. Oo, So oo. kami na lang kumbaga hindi kami marunong pero inaral namin kung paano sila i-train. Oo. And luckily naman siyempre sumusunod naman sa'min. Yes, Tapos oo. siyempre yung, um, like kunyari 'pag mag-a-out of town kami yung hotel accommodation, hindi kami puwedeng kumuha ng hindi pet friendly. Yeah. Kasi Oo. lagi namin 'tong kasama talaga hindi namin sila iniiwanan. Although merong mga hotel like mga parang dog care gano'n sa kanila, hindi pa namin na-try yung mga gano'n, yung like mga magwo-walk sa kanila. Kasi mas lalong expensive yung mga gano'n, like Oo. $20 per day na So, iiwanan mo sila. you've never since 2019, 2020 parang ganyan, you've never left them behind kahit lumabas kayo for like a weekend outing or family vacation, Oo. dala niyo sila? Oo, dala namin sila. Grabe talaga, oo naman ano? So oo, Kas kailangan, eh. Parang mas tiwala din kami na kami yung correct. kasama nila. Kasi wala ka Oo, naman sisisihin 'pag may nangyari sila sa care ng ibang tao, yeah, 'di ba? oo. Wala naman. Correct, and Mm. I'm not sure 'no, sa Pilipinas kasi alam mo naman baka sa'tin iniisip mo, iwan mo lang 'yan sa bahay ng ilang araw ano, tapos basta Oo. dumadaan ka ng magpapakain and that's it. Hindi masyado siguro talaga matututukan nga naman yung aso especially for long Oo. periods of time. Ano yung puntahan naman natin yung difference na nakita mo 'no, dahil sabi mo sa Okey. Pilipinas, guard dogs Yeah. ang nakasanayan mo. Sa Canada Oo. talaga I think puwede ka ireklamo kung tratuhin mo ng gano'n, iyong alaga Mm. mo. So, hindi puwede 'yan. Oo, Oh, totoo. Like, hindi mo sila parang yun nga, yung hindi mo sila puwedeng ikulong lang, like ikulong lang sa oo, kulungan, sa crate or gano'n yeah. or kaya itali, hindi rin. Lalo na Hmm, dito sa'tin na parang winter, hindi naman sila puwede sa labas lang, sa mhm, sobrang mhm. lamig, 'di ba? Tapos summer din, hindi rin naman puwedeng maghapon sila sa labas kasi talagang marereklamo ka talaga ng kapitbahay kasi minsan extreme din yung heat. Mhm, yeah. Yeah, so hindi rin mo sila puwedeng ang one thing din na parang yung parang differences parang kasi kakauwi lang namin nung anak ko, yung maraming stray dogs sa Pilipinas. Oo. Alam mo not to sound weird or what ano, napansin ko Oo. din 'yan, eh. Parang mapapansin mo na lang pag-uwi mo after a long time of staying here, na grabe pala Mm. talaga 'no. It's a problem, yung stray dogs in the Philippines. Oo. It's really a problem, a safety, a public health problem. Dito talaga wala, wala. Mm. Wala Oo, ka tsaka talagang makita. at tulad nung sinabi ni Katrina, kunyari may isang nakitang gumala, ano na yun, ta's ma-trace na ikaw, you will really be held accountable for it. Hindi lang yung tipong ibabalik sa'yo at hindi. Maaaring, Mm. meron kang obligasyon legally kasi at yeah. Ano, may gano'n ka bang alam o baka may experience o kakilala mo na napabayaan yung aso and then anong ginawa sa kanya? Actually wala pa akong ano, pero dun sa group meron kasi akong group na sinalihan for Oo, dogs na okey. parang yun nga, 'pag kunyari nawala sila or like nakatakas sa bahay, Mm. tapos, may nag-report or nakakuha sa kanila, usually ang ginagawa talaga muna is ipo-post muna sa group na, Mm, mm. "Oh, nasa amin 'tong dog na 'to, ganyan, ganyan." Kasi nga once na diniretso sa Regina Humane, mahirap na siyang, i-claim Oh, unless licensed siya, naka-register siya sa city. I So, see. gano'n. Oo. Pero paano kung wala, kung hindi ka naka-register sa city, ang dami-dami mong babayaran kasi
paano kung wala ka namang means to pay for it, wala kang extra money to pay for it, like may Oo. impound fee na it will cost about $35. Oo. Tapos yung meron pang fine, parang tawag nila dun is yung running at large fine na Oo. $100. Oh, tingnan mo. So, Oo. failure to license meron din, which is $250. Oo, grabe 'no? So, compared mo dun sa amount lang na babayaran mo to register them, which is about $20 to $25 lang annually. Oo, I And see. then, sa total fine nun mga siguro mga around close to 500, Grabe 'no? 'di ba? Ah, And oh, then 'di ba 'pag hindi mo mabigat sila din yun, claim kung biglaan 'di ba, unexpected oo, $500. Oo. totoo. And then 'pag di mo sila na-claim within a certain period of time, like 3 days, pag-aari na sila ng Regina Humane Ilang Society. days lang? 3 Within 3 days. Kapag hindi sila wow! licensed. 'Pag I hindi sila see. licensed tapos walang nag-claim within 3 days, pag-aari na sila so they have parang authority na dun sa aso kung ano na ide-decide nilang gawin. Oo, oo. But Mhm. guys, take note, baka kasi meron tayong mga kababaeng nanonood, nag-iisip pa mag-alaga ng aso. The rules may differ per province, okay? We're just talking Yeah. about sa Saskatchewan, kung nasan si, Katrina. If you have Mm. different policies, kung saan man kayo nanonood at alam ninyo, ilagay niyo na lang diyan sa comment Yeah. section para aware tayong lahat. Okay. How about eto Kat, conscious ka ba sa mga responsibilidad mo? Kunyari nilalakad mo sa labas, 'di ba? Siyempre yun nga sabi mo, you have to train them well so that they behave Mm. well, especially I Oo. guess when interacting with other dogs, your neighbors. Oo. Ano bang mangyayari halimbawa yung aso mo biglang kahit nga hindi mangagat, sabihin mo na lang kahulan at a close range yung mga Oo. kapitbahay mo, I think you can get into a little bit of trouble for that. Totoo yan, totoo Oh, yan. Kasi, yun din ang napansin ko. Actually dito, ang dogs din kailangan talaga i-walk mo sila. Parang it's part ng ano nila yun, ng parang kailangan basta kailangan mo silang i-walk at least the mhm, part of their na parang rights nila. So ako, after work or before work, nilalakad ko sila kasi sa bahay lang naman ako nagwo-work. So okey. hindi na ako bumalik sa office kasi nga parang yung gusto ko, kasama sila lagi at yun nga hindi mo Oo, rin sila puwedeng iwanan lagi na sila oo. lang, 'di ba? So 'pag wino-walk mo sila dapat siyempre kailangan mong unang-una pulutin mo yung, poop nila. Oo, Especially sa mga private property, 'di ba? So, kailangan meron kang dala laging, bags, mhm. para sa poop. And then, um, hindi mo rin sila kunyari may nakasalubong kang aso, hindi nila puwedeng i-touch ng bigla-bigla yung aso. Oo, don't Kasi pet yan kung hindi mo alaga oo, without permission especially. without permission, tama. So, kailangan magpaalam ka muna and then 'pag nagsabing, "Okey, go," puwede mo na silang i-pet, oo. Yeah, oo. Tapos dito kasi guys 'no, merong mga you always have to put them on a leash. Puwede True. lang sa mga tinatawag na off-leash, tama ba, areas. Halimbawa sa isang Yeah, malaking park. Minsan dog meron park, silang gano'n, off-leash areas, dun lang silang puwede magliwaliw ng yeah. bahala sila sa buhay nila and it's usually Oo, fenced, ganyan. So you have to mm, follow that. Ako minsan meron kaming dito parang, track. mm. Nakakatiyempo ako minsan ng mga pinapabayaan lang nila yung aso nila and I've witnessed somebody na inaaway yung isa for the dog kahit na hindi siya nilalapitan, Oo, Nakita lang niya tama. kasi nagjo-jogging siya, nakita lang niya na may asong umiikot-ikot diyan. Sinigawan niya yung may-ari na, "Kapag ako kagatin niyan makakatikim ka sa'kin." Parang ganyan, in English. Kailangan kasi naka-leash sila 'pag nagwo-walk. Oo, I think you can be fined if may isumbong ka na gano'n, 'di ba? Oo, tama. Kasi nga yung ang focus din is public safety din. So, Oo, part ng responsibility mo is dapat yung not only is yung i-care, yung like yung give them the proper care, pero may responsibility ka rin sa public safety, 'di yeah. ba? Okey, eto I'm curious, vet. Mahal ba, sobrang mahal ba dito ang magpagamot sa vet? I mean mahal din sa Pilipinas, guys, mabigat din sa bulsa. Oo. Um, Dito,
experience ka Yung ba? yung per visit nila is parang nagre-range from $45 to $65. Check-up yan, So, check-up. Oo. oo, like yung normal yung check-up lang, like si Osler, pansin namin namumula yung tenga, tas kamot ng kamot. Tapos, nung dinala namin sa vet is nag-cost of around $65. Tapos Oo. siyempre hindi pa kasama yung mga gamot na ibibigay nung doctor, nung vet. Tapos ang magastos din kung kunyari merong, condition yung dog mo like anxiety, May gano'n? yung Oo, okey. gano'n na may mga maintenance na gamot na gano'n or like, um, seizure, so mga gano'n. May mga friends ako na talaga din na part na ng expenses nila yung maintenance nung dogs. Oo. Mm. Dear, eto na lang dahil grabe magha-half hour na tayo bigla 'no. With all the expenses that come with your 2 dogs, minsan ba naiisip mo sana isa na lang ang kinuha ko or baka dapat hindi na lang, may gano'n bang point? Kasi guys, mataas na ang cost of living in Canada as it is, 'di ba? Some might Mm, think, dadagdagan mo pa ng aso na expenses, parang ganyan ano? oo. Actually ano, wala akong pagsisisi. Oo. Sa totoo lang, it's, parang ano kasi sila, para din silang, nafi-feel nila kapag kunyari malungkot ka, Yes. especially siyempre dito naman sa Canada, hindi katulad sa Pilipinas, you have all the support system. So sila Mhm. yung talagang parang talagang best friend. Yeah. Kumbaga talagang, um it's worth it, parang masasabi ko. Wala Oh, kaming pagsisisi and siguro baka maybe next year or maybe in 2 years' time madagdagan pa, hindi natin alam. wow! Okey. Oo, kasi Oo. ano na rin kami, eh, medyo empty nester na kami. So parang Oh, sila no! yung mga anak namin. Alright. Oo. Ay, nakalimutan ko pala itanong. Required bang insurance dito sa aso? Hindi naman, actually Okey. hindi. So yun pa, isa pa yung insurance is mahal din ang insurance kasi depende sa age saka sa breed nila. Oo. So Minsan meron kasing norm kumukuha ng insurance, eh. Akala ko tuloy, is mm. it required? Oo. Hindi naman siya Okey. required, pero kaya lang 'pag hindi ka kumuha siyempre 'pag may emergency, sobrang mahal ng babayaran mo, 'di ba? Kasi Oo, okey. meron kami na friend na napilayan yung aso nila, nag-cost about more than 1,000. Oo. Ay, Or no, oo. sorry, 3,000 Three. for ano, Grabe 'no? 'di ba? Okey, So okey, that's why. I see. mm. Okay, well, thank you for sharing your ano 'no, your, story. Yan kasama mo si Oslo, pakita natin ulit silang dalawa. Ayan, si Scooter and Osler. Ay naku, Ayan, nakakamiss din talaga magka-aso 'no. Guys, here in oo. Canada sa totoo lang, big business ang pet supplies, 'no. And I'm just guessing, 'di ba, alam niyo naman dito sa Canada merong ding ano 'no, problem sa aging population, hindi nagkakaanak. Konti lang Mm, magkaanak yung mga Canadians and I think many are choosing to just have pets, 'di ba? To have pets instead of children. I think it's children. the reality here. Oo. Anyway, yun lang naman. Sana, no, ganito din ang level of care na nakikita natin sa lahat ng pets. Ng pets sa iba't ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas. Anyway, thank you again, Katrina Thank you, Cruz, Ina. for sharing and yeah, for your time. Okay, we'll end this episode here, guys. I'll see you guys in the next one. Bye!